ating simbang gabi. Hindi ko talaga birong. Kanina hindi ako kinakabahan, pero nung tumayo na si Sister Tina, talagang doon na nag-umpisa yung kaba. Doon po sa binasa ni Sister Tina, let's pray po muna. Aming Diyos na dakila sa lahat, makapangyarihan at banal, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa akin. Salamat din po, Panginoon, na pagkakataong ito na once a year na may gawain na ganito na simbang gabi, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, nawa patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang mamuna, Panginoon, sa aming gawain. Lord, sa gabing ito, samahan niyo po ako, Panginoon. Gabayan niyo po, i-lead niyo po ako, Panginoon, sa aking pagtayo dito sa harapan, Panginoon, upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Nawa yung banal na Espiritu, Panginoon, ang magbigay sa ng wisdom, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa mga tatanggap at makikinig ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong presensya, ang patuloy na dumaloy, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa yung binasa ni Sister Tina kanina sa Zacarias. Yung unang gabi po natin na si Brother Eric, ang kanyang share ay God with us. Ang pangalawa, The Branch, ang ngayon po ay Humble King. Yun po yung aking isi-share sa inyo ngayong gabi. Babasahin ko po ulit yung aking sa teksto ko po sa Zacarias chapter 9 verse 9. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinakyan. Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 11 to 12, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Wala nga sigurong katangian ang pinakamalapit sa puso ng Diyos, kundi ang pagpapakumbaba, sapagkat maging ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat totoong Diyos, ay marunong magpakumbaba. At ito'y kanyang ipinakita nung siya'y nagkatawang tao. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang Panginoong Hesukristo ang larawan ng tunay na pagpapakumbaba na dapat nating tularan. Sabi po sa Filipos chapter 2 verse 3 to 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. At hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus.
Nawa ang ating kaisipan ay maging katulad sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Heso Kristo. Isang kaisipan na kinalulugdan ng Diyos. Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay hindi nangangahulugan na sa Kanya lamang tayo magpakumbaba at sa ating kapwa ay hindi. Sa halip, ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng mapagpakumbabang isipan na ating tataglayin saan man tayo naroon at sino man ang ating kaharap. Ang pagmamataas ay hindi kailanman pinalulugdan ng Diyos. Walang maidudulot na mabuti ang pagmamataas. Ngunit may taglay na pangako ang Diyos, ang sino mang magpakumbaba. Totoong tila mahirap magpakumbaba sa harap ng ating kapwa. Lalo na kung alam natin na mas nakakahigit tayo sa kanila. Subalit iyon ang diwa ng pagpapakumbaba. Alam ni Kristo na siya ay maaaring manatiling kapantay ng Diyos. Ngunit pinili niyang magpakumbaba. Mas madali ang magpatawad kung may pagpapakumbaba. Ang dahilan kung bakit nahihirapang magpatawad at humingi ng tawad ang isang tao o ang isang Kristiyano ay sapagkat walang ganitong isipan na pagpapakumbaba. Hindi mahirap para sa Panginoon. Para sa Panginoong Jesucristo ang magsabi na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito yung time na si Jesus ay pinako sa krus. Pero dahil siya ay may pusong mapagkumbaba, sinabi niya ito, na Ama, na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero sa ating mga tao, dahil minsan sa buhay natin, hindi natin may apply yung pagpapakumbaba. May time na dumadating sa buhay natin, nalilimutan natin magpakumbaba sa ating kapwa. Naranasan ko to last month lang. Talagang nakipagano ako. Kasi nung time na yon, sobrang disappointed kami mag-asawa nung time na yon. Tapos, kasi may naasahan kami na hindi natuloy. Na in-expect na namin. Tapos, biglang may isang pangyayaring sumalubong sa akin yung pagpasok ko. Nung time na yon, nung araw na yon, nawala yun sa akin yung paano magpakumbaba. Kasi, dahil sa dami ng inisip kong problema na that time, pumatol ako doon sa tao na yun. Tapos nung pagkatapos nun, pag-upo ko, sabi ko, biglang nag-ano sa isipan ko, mali yung ginawa mo. Dapat nagpakumbaba ka. Kaya sabi ko, Lord, sorry. Kasi hindi ako nagpakumbaba that time. Nung time na akala ko ang share ko, Friday ako. Tapos nung ni Pastor, Wednesday pala ako. Yung pala, may tuturo sa akin si Lord kung bakit ito yung napunta sa akin. Kasi that time, yun yung pangyayari na nagkaroon ako ng isang hindi
magandang pangyayari na inano sa akin ni Lord na mali yung ginawa ko. Sabi ko, Lord, sorry. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nawa magkaroon ng chance na makahingi ako sa kanya ng pasensya sa nangyari niya. After 1 week, na-approach niya ako na parang walang nangyari sa amin. Kaya, yun yung time na humingi ako sa kanya ng sabi ko, pasensya na dun sa nangyari. Ayun. Na-apply ko na rin yung paano magpakumbaba. Kasi minsan, kaya nga sabi mahirap pagpakumbaba. Kasi minsan, nasa time tayo na hindi maganda ang ating sitwasyon. Kaya may time na nararanasan natin na hindi natin may apply yung paano magpakumbaba. Ang init ng ulo ay makokontrol. Makokontrol din kung may pagpapakumbaba. Maliban na ang isipan natin ay tulad ng sa Panginoong Hesukristo, ang init ng ulo ay mas madaling gumana kaysa ang maging mahinahon. Diba? Totoo yan, mga nanay. Alam ko, ang mga nanay yung sa init ng ulo, lalo na pag galing sa trabaho, pagod sa gawaing bahay, tapos makalat pagdating sa bahay, andyan na yung init ng ulo. Pero salamat sa Lord, salamat sa banal na Espiritu, dahil tayo'y mga anak ng Diyos, andyan ang Holy Spirit na palaging nagre-remind sa atin sa tuwing tayo nakakagawa ng mali. Andyan yung magre-remind sa atin lagi ang Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit na kahit nadadaan tayo minsan sa init ng ulo, nakakasala dahil lang sa init ng ulo. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Mahirap maging maamo o mahinahon kung ang pagpapakumbaba ay hindi maghahari sa puso ng isang Kristiyano. Mahirap daw po pag hindi maghahari. Tayo, sa atin, mga anak tayo ni Lord, na nasa atin na yung nito, yung pagpapakumbaba na dapat maghari sa atin, sa puso natin. Ang pagiging mahinahon ay agad na madarama at mapapansin ng kanyang kapwa. Naalala ko yung nanay ni Maring Ivy. Kahit ang pasaway na yung mga apo niya, nung maliliit pa kasi yan, maliliit pa sila. Noong time na yun, nagtatrabaho pa si Maring Ivy. No? Hindi ko siya naririnig kahit pasaway na yung mga apo niya, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit. Napakamahinahon ni nanay. Nabilib na bilib ako doon kay nanay ni Marie Ivy. Sabi ko, kung gaano ako nga mainitin ng ulo, si nanay, napakahaba ng pasensya niya. Kahit gaano kakulit ng mga apo niya, pero makikita mo talaga sa kanya na mahinahon siya. Mahinahon lang siya kahit makulit na yung mga apo niya. Dapat ganun tayo, mga Kristiyano, maghahari sa puso natin ay isang maamo at mahinahon. Ang pagkainggit ay maiiwasan din kung mayroong pagpapakumbaba. Madalas ayaw nating mahigitan tayo sa ating kapwa. Ito man ay kakayanan o abilidad o kayamanan, ay sa mga bagay na ating tinataglay. Naganap na sa ating mga Pilipino ang tinatawag na utak talangka.
Ayaw nating mayroong nakahihigit sa atin. Kaya siya ay pinihihan natin pababa. Subalit ang pusong mapagpakumbaba ay hindi ganito. Hindi po tayo ganito. Kasi tayo ay mga Kristiyano. Muli sinabi ni Apostol Pablo doon sa nabasa natin kanina sa Filipos chapter 2, 3-5, ang pagpapakumbaba ay nag-uudyok sa atin na pagmalasakitan at ang kapakanan ng iba at ituring sila na higit sa atin. May mga iglesyang nagkawatak-watak dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba. Sobrang nalungkot ako nung sa namin, dun sa church namin sa probinsya. Foursquare, kasi Foursquare kami doon. Full Gospel Church. Doon ako kasi nung inuwi ako kami sa probinsya, grade 5 ako. Hanggang natapos ako high school. Talagang binibit-bit ako ng lola ko sa church. Kahit prayer meeting, kahit natutulog lang ako doon. Basta bibit-bitin niya ako lagi doon sa church. Tapos one time na naman ko nung nasa Manila na ako na kung kailan lumaki, kung kailan dumami, gumanda yung church, nahati sila. Yun yung dahil sa kawalan din ng pagpapakumbaba, kaya nagwatak sila. Naghati sila. Ngayon, patuloy yung church na yun. Pero yung tatay ko, mga kamag-anak ko, doon. Kasi kung nasaan yung pastor, doon sila sumama. Pero doon pa rin, doon lang din sa barrio na yun. Sobrang nakakalungkot kasi kung kailan dumami, kung kailan lumaki, gumanda, saka nagkawatak-watak. Dahil isa na rin yun sa wala ng pagpapakumbaba sa isa't isa. Maliit na issue, pinalaki, kaya nagkaganon. May mga Kristiyanong masyadong mapanguna dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba. Ngunit sa ating iglesia, ang dapat nating pairalin ay ang pagiging mapagpakumbaba. Maraming magandang katangian ang ibubunga ng pagpapakumbaba sa ating buhay. May mga katangian tulad kay Kristo, subalit walang ibang paraan ng Diyos upang lubos tayong maging tulad ni Kristo, kundi ang daan ng pagpapakumbaba. Kaya naman hindi dapat ipagsawalang bahala ang panawagang ito na tayo'y magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Sapagkat sa ganitong lagay ng isipan, dumadaloy ang maraming katangiang pang-Kristiyano. Kaya't ating simulang linangin ang kaisipang tulad ng kay Kristo. Isang mapagpapakumbabang kaisipan. Sikapin nating lumayo tayo sa anumang uri ng pagmamataas. At sa halip ay lagi tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos at humingi ng habag sa Kanya na kinikilala sa Kanyang harapan na kung hindi dahil sa Kanyang kagandahang loob ay wala tayong kabutihang taglay. Ang puso ng Pasko ay kapakumbabaan ng ating hari. Ang kapaskuhan, kapanganakan ng Panginoong Hesus ay pagdiriwang ng mga taong nagkakaroon ng pag-asa sapagkat isinilang na ang tagapagligtas. Ipagdiwang natin ang kapanganakan ni Hesus nang may pasasalamat at pagpuri sa Diyos sapagkat ito ang simula ng ating kaligtasan.
Ang application po, ang tunay na diwa ng Pasko ay maglingkod at magmahal ng may kababaang loob, gaya ng ginawa ng ating Panginoon. Yun lang po, isang mapagpalang gabi po at Merry Christmas po sa ating lahat.